So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro aware naman po tayo na nililinis ng gobyernong ito ang sistema ng procurement ng contractor dyan po sa DPWH. So, yung isa nga po sa naging problema nga nito, yung PICAB. So, alam niyo po ba yung PICAB? So, ito, tingnan natin to dito, no? So, ito yung ito, basahin na lang natin. Sabi dito, so, Philippine Contractors Accreditation Board. So siya po dapat yung nag-accredited ng mga contractor papunta po sa proyekto sa DPWH. So sabi dito, no, okay, PICAB is a government agency attached to the Department of Trade and Industry, di ba? And is one of the implementing boards in construction industry authority of the Philippines. Oh. So sabi pa dito no contractor, including subcontractor, shall engage in the business of contracting without first having secured a PICAB license to conduct business. It is an offense to engage in contracting business without license first being obtained. Actually, ginawa itong PICAB mga kababayan para magkaroon nga po ng what we call this, ng accreditation na tayo po hindi po lolokohin ng mga kontraktor. Yun nga lang mga streetwise, ang nangyari po dito, pati po yung magbabantay dapat sa contractor tsaka sa DPWH, ang nangyari po dito, naging kasabwat pa dyan pa sa flood control project. So ngayon, ang nangyari dito, mga ka-streetwise, no, ito mga ibang official nga po ng PICAB, pinagsisibak na. So syempre, kapag may sinibak, meron papalit. At ang problema, mga kababayan, ang papalit, mukhang DDS. So, paano tayo napunta sa ganyang klaseng senaryo? In the first place, mga kababayan, doon pa lang po sa secretary ng DTI natin, mukhang may problema na. Ano ba pangalan nun? Cristina Roque. Si Cristina Aldeguer Roque. O ngayon, napag-alaman po natin mga kababayan, itong si Cristina Roque na secretary nga po ng DTI, na under nga po dito yung PICAB, may kapatid pala itong contractor. So doon pa lang mga kababayan, meron na pong conflict of interest. So ito, basahin natin to buti na lang nabasa ko natin to, no. So ito, galing to sa Spin PH, di ba? So in his post, Basketball Life, De La Salle hero Aldeguer rekindles passion for squash whatsoever. So ang kapatid pala nito ni Cristina Aldeguer Roque is yung dating basketball player din po na si Dino Aldeguer. So bababasa natin dito sa bandang baba, no? Okay. Aldeguer has been in construction business since his retirement from basketball. The father of 3 runs a company that usually gets contracts to paint buildings and play squash for fun. So, ayan san. So, actually, hindi naman natin sinasabi na sangkot po sa flood control itong kumpanya nga po ni Dino Aldeguer. Pero ang point natin dito, parang hindi ba conflict of interest ito? No, na ang mismong dapat na nagre-regulate para magkaroon po ng fair na agreement from the DPWH, from the contractor para sa procurement na under po ng DTI, kapatid din po ng DTI secretary. Di ba? So, medyo nakakagulat lang mga kababayan, no? So ngayon, hindi pa dyan natatapos mga ka-streetwise. So ngayon, may bali-balita pa ngayon na balik tayo sa PICAB. Natandaan natin na sinabi ko nga kanina, no, na yung PICAB nga po is ito po dapat yung nagre-regulate para po magkaroon para tumulong na maging fair nga po yung procurement. Dapat ganon. Diba? So, ang nangyari dito mga kababayan, no, ito kumakalat na ito nung nakarang araw pa Medyo late yun nga itong na content, no? Ito kumakalat sa amin to O Duterte Allen si Attorney Jojo Jacob, iuupo ni Secretary Roque sa PICAB para mas dumami ang project ng kontratistang kapatid. Shoot ulit sa ayan ayun pala yung kwento. Okay. So hinahanap po tong profile nga po ni Jojo Jacob. Ang pangalan pala ni Jojo Jacob, ito pala siya, Generoso J. Jacob. So matagal na pala siyang sa DTI. Matagal na siya, 1998 pa pala siya sa 1998 pa pala siya sa DTI. And then siya po ngayon nililipat po sa PICAB. So doon natin makikita nga po yung conflict of interest na bukod nga po sa DDS ito, mukhang matalik nga na kaibigan to ni pangalan ito, ni Cristina Roque.
So, ang gagawin natin ngayon dito, babantayan natin to kasi mukhang pinuposisyon na po nila itong si Generoso Jojo Jacob na maupo po sa pickup. Kasi nga po bakante ngayon yan, ang daming bakante ngayon dyan na posisyon, na trabaho dyan po sa pickup. Well, ang point natin dito, wala namang problema yan eh. Okay lang yan eh. Di ba? Pero syempre, hindi po natin maiiwasan na mag-isip na ano na naman to. Nililinis nga natin yung gobyerno, nililinis nga po natin yung procurement, pero hindi po natin maiiwasan na mag-isip po ang taong bayan kung may mga ganyang klase mga senaryo. So, anong pinagkaiba nito sa CLTG? Di Bongo? Di ba? Anong pinagkaiba nito sa CLTG ni Bongo? Oh. Sa tingin ko po mga ka-streetwise, no, mas kailangan po talaga natin na mas maging agresibo para linisin po yung mga ahensya ng gobyerno natin. Especially no, na marami pa po itong mga galamay po ni Digong. No, parang ito magandang example dito nung ginawa nga po ni Ombudsman Rimulya. Ito may singit ko lang to, no. So kanina po, no, ito October 27 ito, no. So Ombudsman orders 99 officials to resign. Di ba nung nakaraang araw mga kababayan merong 200 no na courtesy resignation. So ngayon po 99 na po yung pinaparesign. Hindi na po ito courtesy resignation, pre-resign na po ito. Kasi nga po nililinis nga po yung ombudsman dahil marami pa po itong mga appointee po ni Digong at saka ni Martires. 'Di ba? So spy. May spy sa loob ng ombudsman. So sana mga kababayan, ganoon din po yung mangyari po diyan po sa PICAB. No, in the first place, no, dahil nga po dun sa Blue Ribbon Hearing Committee at saka sa hearing din po sa Kongreso, kaya nga po nabisto yung pick-up po na yan at nagre-resign din po sila. Ayun nga yung point. Nagre-resign nga po natin, pero bakit mag-a-appoint pa tayo ng DDS? Na matalik na kaibigan pa, and then syempre, conflict of interest. Nililinis niya, dinudumihan nyo naman ulit. Di ba? Kasi parang ganyan lang din po yan eh. Oh, yung ombudsman po mga kababayan, hindi po makakakilos ng maayos yan kung meron pong spy sa loob. Kung meron pa rin po itong mga tanim po ni Martires at saka ni Digong. Ganoon din po sa PICAB at saka sa DTI. Ako po nagtataka lang po talaga ako no kung bakit ganyan itong si Cristina Roque ba pangalan nun? Kaya na baka nagkamali ako. Teka, wait lang. O ito, nag-check pa ako ngayon. Tama nga ako. Cristina Aldeguer Roque. Oh. So yun, no? And by the way, syempre, ang point natin dito, kung yung pamilya nga po ni Dino Aldeguer, na kapatid nga po ni Cristina Roque, may construction company, so malabo namang hindi involved dito si Cristina Roque. Ewan ko ba, ganyan ang sistema natin. So by the way, no? So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, sa kumakalat po na usap-usapan na posibleng pasukan na naman po ng DDS, yung PICAB, napilit nga po natin nililinis dahil nga po dyan sa anomalyang flood control project. So, ewan ko ba, no? So, yun, so, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So, thank you, salamat, and bye-bye.